maganda doon is, pag nakakuha ka ng apprenticeship program, which is kung nga rin, nag-apply ka din sa company, yung company na yung magbabayad ng ng tuition fee mo. Meron din mga options ng work visa. Meron lang yung normal work visa. Tapos meron din yung tinatawag silang passport talent. Yung yung isa din sa mga struggle, di ba? Pag kung nga rin after na nung Eto na, after mo ng classes mo, like, kailangan mo na maghanap ng work. Tapos, nung time na yun, sobrang open na ako to anywhere within Europe. Sabi ko, bala na, ganyan. Dapat, kailangan may background or may work experience ka na talaga. Para makaland ka din talaga ng job. Pull up a chair, drinks poured. Let's talk! Gano'n ka katagal kasi di ba naka-job seeker visa ka na, gano'n ka katagal naghanap ng work bago ka nakahanap? So, nung time na yun, parang hindi, mabilis. Mabilis lang. Hindi, ang ginawa ko kasi nun, so yung class ko, mag-e-end talaga siya officially ng June. Pero nag-start na ako maghanap ng work. Before that. March pa lang. Parang nag-a-apply na ako, ganyan. Pero nung time na yun, nung March, parang nasi-stress na din ako kasi parang lapit na ng June! Oo, kasi tsaka isipin mo, ang hirap din nung process, tsaka matagal din yung process nung sa HR, ganyan, yung sa mga interviews. Ganyan, so parang, din siya, nakaka-drain din siya. Tsaka post-pandemic era pa yun. Oo, totoo. Parang nung time na yun, hirap din. 2023 na yun eh. Siguro nakaswerte lang din ako, nung July, sakto, umuwi din ako ng Pinas. Tapos, meron na akong friend, si Chinky. Actually, friend niya yun. Na nag-masters din sa France. Tapos, nakakuha siya ng internship sa south of France naman. Tapos, nag-move na siya doon. Tapos, sabi niya sa akin na, uy, check mo doon sa company namin. Baka may opening. Ganyan. Tapos, sakto, nung pumunta ako sa LinkedIn, tinignan ko yung opening. Meron akong nakita na implementations engineer for ServiceNow. Sakto, nung nasa Pinas ako, yung project ko is about ServiceNow. So, nung in-applyan ko siya, ayun, parang tinawagan agad ako ng HR, tapos nag-interview agad kami. Parang, ang bilis lang din nun. Parang in 2 weeks time, nalaman ko din na, okay, sige, sa'yo na yung may job offer na nung time na yun. Nasa Pinas ako, nagtitake ako nung interviews nung time na yun. Tapos, meron din ako isang well, hindi na siya nagkaroon ng job offer, pero nagkaroon ako ng second interview sa business analyst position, pero sa Germany. So, nung time na yun, parang, oh my God, parang gusto ko bang lumipat ng Germany nung time na yun. So, yun nga, buti na lang nakita ko to. Tapos, maganda din yung city, kasi sa south of France siya. So, parang at least may dagat, may mountains, ganyan. So yun, eto sa time din pala na yun, ayoko na tumira sa Paris. Kasi parang na-fed up na din ako sa sobrang fast-paced life. Tapos sobrang mahal. Cost of living, like yung apartments, yung groceries, ganyan. Basta, tsaka yung paglalabas ka, kakain ka, ganyan. Sobrang mahal. Sabi ko, ayoko na dito. Saan ka ngayon? Same company pa din, and same position. So, parang naka 2.5 years na ako. Ang bilis lang din. Bilis na din. Paano yung naging process from student visa or job seeker visa to work visa? Work visa. Yung company namin, sila na din yung bahala asikaso lahat. So, kailangan mo lang i-provide yung details mo. Tapos, meron silang parang agent din na mag-aasikaso. Pero yung sa akin, sobrang naging struggle ko yung sa work visa ko kasi POEA. Lagi naman. Kasi nung time na yun, so nasa pa ako yung job seeking visa, tapos mag-e-expire siya ng end of October. Okay. Tapos kailangan ko nang mag-convert to passport talent, yung work visa mismo. Pero since yung residence ko is nasa may Paris pa, kailangan kong mag-apply sa Paris for some reason para ma-convert, ganyan. Tapos basta medyo weird yung French bureaucracy, French administration, na parang pumunta ako sa Paris, nasikaso namin yung visa ko. Kasi dumating na yung time na parang napaso na yung visa ko. Na parang, shit, sobrang makapag-work ba ako, ganyan. Tapos parang hindi nila nilalabas yung bago kong card, ganyan, anything.
Tapos parang nung nandun kami sa administrative office, parang sabi na, hindi, dapat pumunta ka sa Clermont-Ferrand kasi Doon ka nag-aaral. doon ka nag-aral, ganyan. So, So, parang, God. oo, back and forth. Tapos pumunta pa ako ng Paris, tapos biglang sabi nila, pumunta ka sa Clermont-Ferrand, ganyan. Tapos buti naman, yung agent ko, sobrang sobrang helpful din niya. Siya talaga yung nakipaglaban. Kasi, guys, pag nakipag-usap ka sa sa mga French administration, sobrang sila, masusungit. As in. As in, masusungit sila to the point na parang aawayin ka nila na bahala ka dyan, ganyan. Hindi sila helpful, ganon. So yun, siya na lang yung nakipaglaban dun sa sa visa ko. Kasi eventually, nung November, lumabas na din. Ang tagal! Nung nag-expire yung visa ko ng October, tapos nag-work ako, sabi ko, oh my God, Gagawin pwede ba ako mo, mag-work? oo. Baka hindi na ako ipag-work. Wala pa akong work visa, ganyan. So parang nung time na yun, parang wala naman. Dead ma lang sila, ganyan. Ah, Sabi so ko, okay na rin naman yung Oo. eventually. Parang Okay. tanggap na nila na may Magulo. bureaucracy na oo. Tapos yun, tapos eventually, nakuha ko din yung card ko. Tapos hi, kasi nung time na yun, hindi ka din pwede lumabas or anything. Ah, so kailangan na doon ka lang sa France Oo, talaga? kailangan nasa Okay. France ka lang nun kasi wala ka namang panghahawakan Valid na Mm. na paper or na card, ganyan. Tapos eventually, naging okay din naman. Gano'ng haba yung work visa na nakuha mo? Ayun, yung passport talent visa, siya, good for 4 years na siya. Ah, sa first issuance? For Oo, agad? oo, for years Regardless agad. kung anong company, okay Oo, lang yung basta passport. basta yung company mo, sponssoran ka ng passport talent visa, automatic 4 years ka na. Oh my God. Ayun. So at least hindi ka tie up sa isang company lang. Ayun, pwede kang yung difference dito. Oo, Kasi pwede dito ka Kasi tayo ilan mag- din ano, eh. okay. Pwede ka lumipat. lumipat, ganon. Tapos yun din, yung kung wari sa work, meron din silang mga probationary period dito. Like yung sa France, parang 4 months yun na in fairness naman, pwede mo ding sabihin as an employee na parang, ay, hindi pala ako, Hindi mo type. hindi ko pala type, parang hindi pala tayo fit dito, parang ayoko dito. Which is okay lang. Kasi di ba sa Pinas, parang Hindi. wala yata Bawal na siyang ganun eh. mag-detect. Oo. I mean, parang walang choice yata yung employee. Di ba? Unless sila yung company mo Oo, initiate oo. na, ay hindi. Oo. Hindi Parang ka fit. dapat thankful ka pa nga kasi. Oo, yun. Doon sa France, like, parang kailangan equal kayo. Kung hindi mo bet, di umalis ka, Oo. ganyan. Okay lang. So, kamusta yung work culture sa French company? Buti naman, yung company namin is very international. So, kaya parang ang dami ding mga expats dun sa company. So, ang dami mong mamimit na iba-ibang nationalities like mga Italians, mga Indians. Meron din kami mga Filipino doon, like, konti lang naman, super konti. Pero, parang from all around the Yeah, world oo. nandun. Oo. So, I think very, international din yung work culture. Pero, parang at the same time, medyo medyo workaholic-ish ka din. Hindi siya yung parang akala mo parang bonjing-bonjing Oo. ka lang, gano'n, yung European na bonjing-bonjing ka. Kasi kahit yung boss ko, hindi naman siya yung Tapos friend siya. Oo, yung boss ko, French, din siya, like workaholic din siya. Like pag madami talagang work, mag-work ka talaga. Hindi siya yung parang akala mo yung magte-take ng 2 hours lunch break, Hindi. tapos 1 hour coffee break. Alam mo yun, hindi din ganun. So feeling ko kasi nga international company. Kaya Pero ganun may din. adjustments ba? Working from the The Philippines Philippines. versus sa France? Or do you think may similarities pa rin sila? I think may similarities pa din. Like, yung typical na na 9 to 5 ka sa work, tapos pag kailangan mong OT. OT ka, pero TY na yun. Parang depende Oh my na din God. sa'yo. Depende na din sa'yo kung kailangan mo talagang mag-work ng extra hours para ma-meet mo yung yung deadline. Pero at the same time, siguro yung kaibahan lang din yung sa boss ko, medyo siya, lenient siya in terms of yung kung nga gusto mong mag-leave, mag-apply ka lang, parang okay, sige, go, ganyan. Hindi ka niya pipilitin na na mag-work ka hanggang late or whatever. Parang basta nakikita niya na ginagawa mo yung output mo, ganyan, na nasasagot mo yung mga tanong niya, parang okay lang sa kanya. Kasi di ba parang sa Pinas, especially yung nakuha natin sa Americans, yung kailangan lagi kang nagre-reply. Tapos Oo. yung Kailangan available ka oo, lagi. lagi kang available. Yung parang kailangan may sagot ka lagi, ganyan. Yung sa kanila na parang kahit di ko alam. Eh di Oo, okay, di ko oo. alam. Parang mas tanggap pa sa Pinas na mag-pretend ka na lang. Na alam mo. Alam mo, kaya sasabihin Wala mo kang na hindi mo sasabihan. alam. Oo. Kasi in fairness naman, yung sa boss ko, kung wari,
as in, frank din siya na parang sabihin niya na, hindi ko alam. Ihanapin natin kung ano yung solution dyan or dun sa tanong mo, tingnan natin kung ano yung answer. So yun, parang yun din yung maganda sa siguro French boss or European boss. Like, gusto din nila straightforward ka sa kanila na parang kung may dinadaing ka, Sabihin mo. o sabihin mo lang, yung maging open ka. Ganon. Kasi parang tayong mga Pinoy, yung parang, sige na nga, ganyan. Yung parang itatago mo yung Oo. yung itatago mo sa sarili mo, like parang okay ka lang ng okay, ganyan. Sila parang kung ayaw mo gawin, okay, sige. Sabihin mo. Oo, Oo. sabihin mo, ganyan. Pero kamusta yung work experience sa France compared sa Philippines? Is it more of an upgrade talaga? Or will you still be open na mag-work sa Philippines? Hala, hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na nasa Philippines. Kaya parang masaya din ako na nasa Europe or nasa France, ganyan. Tapos, in terms of work, like parang stress, same. Like, I mean, stress ka sa Pinas, stress ka din sa France. Like, anywhere yata, basta nag-work ka, stressful talaga siya. Stress in Euro? Siguro parang, ang isang struggle ko din sa work, so syempre very multicultural. Ang dami mo din mamimit na iba-ibang ugali. Like, meron talaga mga difficult people, na meron yung mga tactless, ganyan. Like, yung parang very straightforward sila sa'yo, tapos parang maaano ka talaga. Yung Sobra parang na. minsan didibdibin mo talaga Oo. siya. Lalo na Parang kung Pinoy tayo. Feeling personal kasi Oo. yung dating. Tapos meron din yung mga iba na either overconfident or yung parang kakainin ka talaga pag hindi ka nag-step up, gano'n. Oo. So, kailangan mo din talaga i-deal yun. May mga adjustments ka or may mga kinailangan kang i-unlearn. Kasi as a Filipino, na parang you have to give everything pero hindi siya commonly accepted sa France or sa Europe, for example. Siguro yung isang experience ko, meron akong teammate na very strong yung personality niya. Tapos nagka-clash kami kasi ako parang nice slice lang ako. Yung parang respectful lang, ganyan. Ewan ko siguro Pinoy din na parang, sige, kaya ko to, ganyan. Pero at some point, yung dahil sobrang strong yung personality niya, parang napuno na ako, tapos hindi ko na kinaya, ganyan. So, di ba tayong mga Pinoy, mas gugustuhin natin na parang isang tabi na lang. Pero nung time na yun, hindi ko talaga kaya na isang tabi. So, kailangan ko talaga siyang i-confront. Yun yung first instance. Dun sa ugali niya. Tapos, as a Filipino din, hindi tayo mahilig sa confrontation. sa office. So isipin mo, as in, sobrang para akong tanga kasi naggawa pa ako ng outline, ano yung mga sasabihin ko. Tapos humingi pa ako ng tulong dun sa colleague ko na French, na parang nag-practice pa kami ng speech ko. Ano mo, ganun talaga kasi in all fairness naman, na-affect talaga yung yung productivity ko. Kasi parang nawalan din ako ng confidence sa sarili ko dahil dun sa pagka-strong personality niya, ganyan. Parang naging personal din siya sa akin. Kung nag-set up ako ng one-on-one meeting with her, ganyan. Sinabi ko talaga yung mga feelings ko, ganyan. Yung mga... Pero kailangan, factual ka din. Magbibigay ka ng examples na ginawa mo to kasi ganyan. So, ito yung na-feel ko, ganyan. Yung mga pag-ganon. Tapos parang after nun, in fairness naman, inano niya ako, parang hindi naman kinongratulate, pero congratulate finally! Nag-step up. Oo, na parang I'm proud of you, Nag-set ganyan. ka ng boundaries. Oo, nag-set ka ng boundaries, tapos parang sinabi mo yung gusto mong sabihin kasi matagal na din siya nag-work sa mga Pinoy, so alam din niya na yung mga Pinoy non-confrontational, tsaka mga too nice. So parang nung time na yun nung sinet ko yung boundary sa kanya, na parang nagulat siya na, uy, kaya mo pala yan. Oo. So, yun. Kailangan mo talaga lumaban, girl. Yun talaga, yun din yung isang, yung isa din natutunan ko sa na nag-work dito sa Europe, kailangan mo lumaban din Magsalita ka paminsan-minsan. Tapos being a Filipino din, parang Isa pa ang feeling is parang dali mo i-push around, ganyan. Oo. Kasi ganun tayo eh. Pero Tapos yes people tayo. Oo. Isa ko din palang problem is, yung pag walang gumagawa, Kukunin mo! kukunin mo. Sige na, ako na, gagawin ko na. very Filipino. Kasi ito pa pala, isa ko din pala napansin, ayaw nila na nasa kanila yung bola. Pasa agad. Oo, pasapasahan. Pasapasahan ng bola. Parang, hindi ko gagawin yan. Meron ako naging teammate na talagang outright niya sinasabi niya, hindi ko gagawin yan. Wala ako sa position para gawin yan.
Mga ganun sila ka-prangka. Oh my So, God! kailangan mo din talagang i-manage yun. Tapos, yun, ako minsan may tendency talaga ako na nga gagawin ko na para lang matapos na. So, kahit hindi ko talaga siya task, kung kaya ko naman siyang gagawin ko na. Dahil maapektuhan yung overall deliverability ng project. Project. Or yung isa, dahil ugali mo na talaga. Nice Oo. ka lang talaga. Oo. Oo. Nagawin yung... Siguro dahil nung time niya din, yung dahil nga parang wala masyadong gumagawa ng work, parang sabi ko, sige ako nagagawa. Tapos, ang nagiging problem dyan, sa'yo na babalik yung Kasi kinuha mo na eh. Oo, kinuhaan mo na. So, parang, pag nagkaroon ng problem or ng issue, kasi ikaw gumawa eh. Oo. So, kailangan mo maging accountable na dun sa task na yon. So, hindi siya yung parang ikaw yung gumawa, pero team's responsibility. Oo, Hindi. hindi. Like, Parang talagang yung mata nasa iyo. Oo, gano'n. So, yun din yung isang mahirap na part doon na pag inako mo, kailangan accountable ka na din doon. Daming battles. Oo nga. Kailangan laban sa work. Feeling ko doon ka talaga mag-grow. Parang ma-expand talaga yung yung view mo at saka perspective mo when it comes to working. Kasi yun, madami kang makikilala na iba't ibang tao, iba't ibang nationality, iba't ibang ugali. So, kailangan mo din talagang alamin kung paano mo sila i-deal. Tapos, at the same time, makikita mo kung paano kung paano din mag-isip or paano sila mag-strategize. Kung yung mga upper management sa mga ganitong decisions, yung mga ganon. Kasi unlike sa Pinas, yung parang, parang feeling ko, naka-box lang tayo. Na baka sanay ka sa Philippine culture ng management. Or kung American company, medyo iba din yung work culture doon. Siguro ma-adjust mo din yung sarili mo kung paano mo mamamanage yung tasks, mga tao, and also yung work output mo itself. And may work-life balance ka naman. Tinatry ko, oo. Nung first year, syempre yung parang pabibo ka. Bida-bida. Bida-bida ka, ganyan. Tapos parang nung after nun, tinry ko nang maglagay ng boundary na pag di ako nag-work, di talaga ako mag-work. Di ako answer ng emails, ganyan. Pero feeling ko, kailangan mo din talaga maging flexible sa time mo. Ang ginagawa ko din ngayon minsan, yung pag kunwari nasa mood akong mag-work, okay, Gagawin talaga, mo work Oo. talaga. Tapos parang may time na may mga days din na kunwari kailangan mo gumawa ng PowerPoint presentation pero hindi pa siya dumadating sa utak Sa mo. state of mind mo. Oo, so parang pwedeng okay, mag-bonding ka muna. Tapos pag nandun na yung moment na, okay, sige, go na, game na ulit. Feeling ko kailangan mo din yun. I-take into consideration na meron ka din talagang days na productive ka talaga. Tapos may days na kailangan mo lang So-so lang. chill. Oo. Totoo. Kasi from for example, sa Philippines, parang expected na kagad na within 9 to 5 productive Matatapo, ka eh. oo, Pero oo. kasi at least dito sa European culture, parang they don't care if you're productive ng 9 to 11 a.m. Tapos, Oo, sige, mag-lunch totoo. ka. Mas okay pang bumalik ka ng may energy kaysa Oo. naman yung puro mistakes at work, Oo. di ba? Oh, in fairness naman, flexible sila dito when it comes to yung sa work. Tsaka yung kunwari, may appointment ka, yung may oo. doctor's appointment or yung kailangan kong i-pick up yung anak ko, ganyan. Yung meron, parang okay lang sa kanila. Yung normal lang, sige, gawin mo yung kailangan mong gawin. So dahil 2.5 years ka nang nag-work sa France, nakikita mo ba yung sarili mo nalilipat ka sa ibang countries? Or for now, naisip mo France talaga? Ngayon, parang siguro yung, hindi naman end goal, pero parang dream ko din talaga lumipat ng Barcelona. Kasi parang, ever since na, tumapak. Tumapak ako sa Barcelona. May appeal siya. Parang na-love at first sight talaga ako. Tapos parang, yung may vibe ako na parang belong ako dito. Parang gano'n. Siguro dahil din nandito yung mga friends ko, kayo. Tapos at the same time, parang iba yung, parang mas chill yung mga tao dito, mas friendly, madaming mga activities around. So parang, bet na bet ko talaga siya. Unlike yung sa France, medyo parang mas yung mga tao eh. Yung mga Parang French, uptight. oo, mas uptight, ganyan. Mabait sila, mabait naman yung mga French, pero parang ang hirap mo lang makapasok sa nila, sa circle nila, and at the same time parang hindi sila ganun kadaling
maging friends. Unlike dito, yung parang feeling ko ang open masyado ng mga Spanish, yun na parang very welcoming sila. Kahit katabi mo nga lang, makakakwentuhan sila. Magka-eye contact lang kayo, Oo, nagkukwentuhan Yung lang. parang, hola! Ganyan, yung Oo. parang, ¿qué tal? Ganyan. Pero kamusta yung sa France? Kasi di ba, you know the language. Kahit alam mo na yung language, mahirap pa rin ba mag-integrate sa mga Oo. French people? For sure. Ako wala nga ako French group, charot. I mean, ang hirap, hindi. Kasi yung sa France, ang naririnig ko, sila, medyo closed sila sa sa pagdating sa friends. So, medyo exclusive sila. Like, yung mga friend groups nila, mga galing na from, kungari, high school, childhood pa, ganyan. Okay. Tas, may sarili-sarili talaga silang group. So, kungari, meron silang childhood friends group, meron silang group from college, may group sila from university, may group sila from activities. Tapos parang hindi nila yung Magmi-mix. pinagsasama-sama, hindi nila pinag-mix yun. Alam po ganun daw. Tapos parang mahirap talaga makapasok sa sa friend group nila. Kahit local ka. Oo. I mean, kahit local ka din. And she like, knows the friends na- language. Oo. Uy, pero hindi. Ang hirap din. Like, kumari ako kahit... Hindi ako magaling mag-French. Siguro isa din yun. Yung language barrier. So kahit conversational ka, parang Para ang laki hirap pa din eh. Ang hirap. kailangan mong Oo. i-improve. Ibang level. Kasi syempre meron din sila mga slang. Oo. Or meron din sila yung mga inside jokes. Yung may mga context sila na hindi mo mapipick up. So parang ang hirap din. Siguro as in, naging close friend ko lang talaga yung colleague ko na babae sa office. Tapos aside from yung parang outside, yung parang acquaintance lang, yung parang na-meet ko lang sa sa volleyball, ganyan. Pero hindi naman talaga kami yung magmi-meet Tight talaga. palagi. Language din talaga yung nagiging problem, no? Kasi parang kahit na lagi nila sinasabi na basta malaman mo lang yung language Basics. kung paano ka Parang hindi makipag-communicate. Iba pa rin kapag kaya mong i-express yung emotions mo Oo, using that exactly. language. At saka parang feeling ko, meron din tayong notion sa Filipino na kailangan pag nagsalita tayo, Perfect. gusto natin perfect or yung parang hindi tayo magsasound na barok. Oo. So, mas yung parang na-intimidate ka magsalita kasi parang iisipin mo talaga na parang kailangan hindi Kailangan ako tama barok. to, Kailangan- subject verb agreement ko. Oo. And I can imagine yung Oo. jump from Tagalog or Filipino, tas English, and then English, biglang French, French. ibang level ng Sobrang French. hirap. Oo. Oo. Kasi kung yun sa Spanish pa lang, struggle na talaga na Iba yung level same yun yung sa inyo. pronunciation halos. Pero pag French, Oo, totoo. Kasi, papakinggan mo kung ano yung sabihin nila. Tapos, pag hindi mo siya nakuha, yung minsan uulitin nila. Tapos, may action na. Meron ako naging procedure na parang sinasabi nila na na umubo ka. Parang siguro hindi siya nag-register sa utak ko na kailangan umubo. So, parang, gumano siya. So, outside work, ano yung mga activities na ginagawa mo? Last year lang, nag-try akong hanap ng beach volleyball na club. Wow! Kasi kaya naman, she's active. kasi parang kailangan ko talaga din, I mean, sa France kasi, pag gusto mo din mag-apply for citizenship, tinatanong din nila yun na parang, member ka ba ng associations, ganyan na parang sumasali ka ba sa mga club, kasi gusto nila makita na nag-integrate ka talaga. So sabi ko, okay, sige, baka maging okay din siya for citizenship na alam nila na ako, beach volleyball. So sabi ko, sige, maghanap ako ng beach volleyball club. And okay din yung mga tao dun. Pero yun nga, struggle din talaga yung Sa conversation. Oo, yung sa language. conversation. Oo. Kaya, I mean, parang, yung iba naman doon, nag-i-English. Yung parang pwede ka naman nilang i-English. Pero, feeling ko, mahihiya ka na din na parang gusto mo naman na nag-French ka. I mean, gusto mo din i-try naman na mag-French. Pero at the same time, parang, nahihiya din ako. Parang, tawa-tawa lang ako sa gilid. Kasi yung English pa lang, di ba parang nakapagod na sa Oo. utak, di ba? Paano pa kaya ibang third language na? Tapos, na-realize ko din lately na parang, pag kungari sa French, yung pag kungari may kausap ako, yung talagang listener lang ako. Yung hindi Oo. ako ma-comment. Pero baka kasi ganun lang din ako in real life. Yung hindi din ako ma-comment masyado. Or pag kungari English yung language din, na parang hindi din ako madaldal. Tapos nag-sign up din ako sa gym. So, yung gym naman namin, maganda kasi parang
yun, ang dami din mga tao. Pwede kang makipag-interact sa mga coaches, dun sa mga nag-gym doon. So, mga very din naman sila, mababait or maboka. Tapos nakikita ko din, nainggit nga ako minsan kasi syempre may mga din sila, may mga sarili na din silang circles, o may mga groups. Tapos parang ako, hi. Sa gilid ka. No. Kasi hindi din ako makastrike ng small talk sa kanila. Ang hirap talaga. Tapos ang awkward ba? Sa friends ba? Kapag sa mga gym, talagang hubad sila, di ba? Or Oo, girl. Oh my God, sa sauna. Ay, talaga? Or kasi sa Din girls' locker room, maglalakad ka na nakahubad lang talaga. Tapos walang towel and all. So, parang iba pa din yun na yung may mga pan-dry brush pa yung nagagano. Oh my God. Hindi ko kaya to. So, wala talaga sila yung parang magtatakip-takip. Wala. As in, So parang mas mahirap mag-small talk, no? Kasi parang... oh. Kasi kung awkward ka na, Tapos maririnig pa nila yung accent ko. oh, she's a foreigner. Pero tinatry ko naman, kung nga rin magpe-pretend ka talaga na naiintindihan mo yung French. So kung nga rin sa ospital or sa doktor. Tapos, parang, syempre, papakinggan mo kung ano yung sabihin nila. Tapos, pag hindi mo siya nakuha, yung minsan uulitin nila. Tapos, may action na. Meron ako naging procedure na parang sinasabi nila na na umubo ka. Parang siguro hindi siya nag-register sa utak ko na kailangan umubo. So, parang, gumano sila. Sila, okay. Yun ba? Or yung parang, i-lift mo yung yung puwet mo, ganyan. Tapos parang, alam mo, doon ka lang. I-lift mo. Okay, ganun pala. So, parang laging bottom line, no? Yung language talaga yung common na natin challenge. Totoo naman. Oo, kayo din dito sa Oo. Parang mas ata Pero feeling ko dito. ibang level yung French. Talaga? Paano ibang level? Kasi parang mas Mas mahirap. negative, mas mahirap. Mas mahirap. Hindi, parang, kasi di ba kunyari sa Spanish, kung paano mo siya sinulat, ganun mo siya babasahin. Sa inyo, di ba, ang dami yung mga accent nyo, tapos iba yung pagkakasulat sa pag sinalita mo siya. Sa pagsinalita, oo. So, tapos iba rin yung buka ng bibig. Pero, in terms of, kung nga rin, sa mga locals, pag nag-ano kayo dito, nakikipag-interact, like, very ba? Actually, parang napansin ko dito, very happy sila, marinig ka lang nila na nagtatry ng mag-Spanish. Regardless if they understand you or not. Basta Spanish yung sinasagot mo, na-appreciate nila. Talaga? Oo, kaya feeling ko dito mas parang encouraging din siguro. Pero syempre, tayo naman mismo parang, yun nga, parang sa'yo na parang pinaprocess mo pa lang siya. Ay, iba na yung topic. Ay, okay, next. Kaya parang magiging ganyan din na. Oo. Parang mag-frustrate ka na lang din minsan. Na Oo. parang ba yan, hindi na ako magaling, parang barok-barok ako. Pero parang isipin mo na lang din siguro na at least You try. You try na meron kang new language din na Oo. nalaman. Tsaka parang na-realize ko din na, in fairness naman, kung nga rin sa French or maybe even sa Spanish din, na parang as long as na-communicate mo yung gusto mong sabihin, okay na yun sa good kanila. enough. Oo. Like parang hindi ka naman nila tatawanan na kung wrong grammar ka Oo. or whatever. Ewan ko, siguro kasi tayo Filipino na ata mindset yan na parang dapat perfect. English, di ba? Sobrang grammar Nazi. Grammar Nazi. Lahat yung- pinapansin. sobrang judgmental ka. Kasi Oo. sobrang haba dapat yung message mo Oo. na parang isang one word lang naman pala yung gusto mong Oo. sabihin. diba? So parang feeling ko nasa mindset din kasi natin yun. Kaya Oo. parang nahihiya din tayo makipag-usap. Yun. Oo. Actually, meron akong office mate ngayon na parang, kasi dalawa kami foreigners dun sa group. Tapos parang sinabi niya, actually, ang fluent niya na mag-Spanish. Oo. Tapos parang kami, uy, hindi kami fluent. Tawag ganyan. Oo. Tapos sabi niya, no, kasi dapat maintindihan nyo na the mere fact na kaya nyo i-communicate yung gusto, yung sinabi mo, Oo. fluent na yon. Kasi Oo. ibig sabihin, kaya mo nang i-send yung message across dun sa kausap mo. Hindi naman kailangan na perfect. Tapos sabi ko, sa bagay, oo nga. Basta oo. naiintindihan ka naman Oo, nila eh. naiintindihan naman nila. So sabi nila, yun naman yung importante dun. Tsaka yun naman yung first step Oo nga. to becoming comfortable dun sa language. Yung magta-try ka na. Parang wala naman perfect agad na, True. di ba? Tapos sabi ko, sa bagay. Pero yun nga, dahil nga Filipinos tayo na. Oo. Kailangan perfect. Tagalog ka, hindi natin maayos-ayos yung grammar natin. Actually, Pero nakakatawa din, minsan, parang ang dami ng words sa utak mo. Minsan nalilito ka nawawala na yung word ko sa English.
Same. tas French na lang yun na nasasabi kong word or parang nawawala na yung French word tas English na. Basta parang gano'n. Halo-halo na siya sa utak mo. Halo-halo na siya sa utak ko. Kailangan mo lang talaga minsan maging confident. Siguro kailangan mo lang tanggalin yung Yeah. hiya at saka yung pagka-conscious mo sa grammar. Like parang kung magkakamali ka. Oo. Parang gano'n. Tsaka hindi mo makukorek yung mali mo kung hindi mo alam. Oo, yun. Totoo. Totoo naman. At saka parang in fairness naman, very sila, accommodating na parang, sir, yun, madami din sasabi na, maayos ka naman mag-French ha, parang okay naman yung level mo ha, ganyan. Sabi ko, Sa'yo talaga lang ba? yun masyado at sa sarili natin. Sabi ko, hindi nga ako Uy, magaling. nung Narbonne nga tayo Girl, French yung Yes! usap mo sa Oo, pero... Kasi imagine ilan kami, 10 kami doon, tapos si April lang yung kumakausap. Spokesperson! So siya yung nag-explain na ito yung mga gusto namin. Pero in fairness naman, kahit yung mga French, sinasabi din nila na parang Hirap din nila. hindi din sila sobrang magaling or hindi din sila super like grammatically correct sa language nila. Is it because sobrang expressive lang talaga ng French na language and then Spanish na language? Pwede. Na sobrang konting change lang sa word, mag-iiba Ibago siya ng ng meaning. Oo, pwede din. At saka parang ang napansin ko din sa French, mahilig sila yung mahaba talaga yung mga nila, yung kung pagkakasabi nila ng isang sentence, for example. Na parang kaya mo naman na short. Oo, short kaya. Kasi di ba parang ang English, like, the shorter, the better. Pero parang sa French, parang mahaba talaga sila mag-explain or mahaba sila magsabi ng mga feelings or whatever. Basta yun. So thank you, April, for being here with us today in our episode and for sharing your insights then about living in France, about studying, working, and lahat na about French, ganyan. So maybe the next time we're gonna talk about dating French guys. Hala! Pero next time na yun. That's it for today's episode. So, we See you hope... soon! See you soon! May mga advice ka ba for those who want to travel or who Very want brief to... advice. Oo. Kung gusto niyo talagang mag-move abroad, like you really have to know it deep down na parang gusto mo talaga siya. Makakalaban mo din yung homesickness pag nandun ka and you will go back to your why. Bakit mo siya ginawa, ganyan. So, kailangan talaga malakas yung desire mo at pinili mo yun para mag-abroad. Hindi yung parang, kasi kailangan, kasi sabi nung iba, Okay daw. okay ganyan. Kasi, hindi siya magiging stable. Tsaka parang, mas panghihinaan ka ng loob pag hindi mo pinili yung pag-move abroad. Kasi gusto mo talaga siya. That's it for today's episode. Please do not forget to like, share, and subscribe here at Chika Alexandria!